Yusek, nakita po natin sa mga paunang video natin, no, na karamihan dun sa mga nakaranas rin, no, ng lindol. Kasi back to school po tayo, so marami tayong video ng mga estudyante na nasa flag raising ceremony. Tapos syempre umiiyak po sila dahil matagal din po, no, yung magnitude 7.8 na lindol. I'm wondering lang po, gaano po ba kahalaga yung debriefing for students na at this very young age experience something very traumatic? Yes, Pia, kasama yan dun sa ating gagawin. Meron tayong tinatawag na psychological first aid. Yun pong ating mga health emergency response team sa on the ground. Ang isa sa mga unang ginagawa nila, syempre uunahin muna nila yung life-threatening kung meron mga ganong situations or mga physical injuries. Pero ora mismo nagkakaroon ng tinatawag na psychological first aid kung saan hindi siya simpleng kamustahan lang eh. Yung health worker ay trained na talagang tatanungin niya yung sitwasyon. Last name, kawawa, nakita ko rin yung video na yun, Pia, medyo naantig rin yung aking puso, na kailangan asikasuhin yung mga bata. This is something traumatic for them. Definitely, hindi pa nila maramdaman yan before, and I'm pretty sure for many years later, kasi kakaiba talaga ang 7.8 magnitude. Kasama ang psychological first aid na gagawin natin. Yusek, para po sa mga magulang or sa mga guro, ano po yung mga kailangan nilang hanapin or bantayan, I guess warning signs sa mga bata para malaman na kailangan silang dalhin for assessment, for psychological assessment? Yes, una sa lahat, sa panahon ngayon, alam natin medyo may mga aftershock pa na nangyayari, no? Magiging yan ang tawag nga nila trigger. Ibig sabihin, yung post-traumatic stress disorder, dumaan na sa napakalakas na yanig yung ating mga bata or kahit hindi mga bata, kahit po yung mga ibang kababayan natin. Tapos pag nagkakaroon ng aftershock, tila nagiging alaala na baka mamaya mangyari uli. So isa talaga sa mga concerns natin ay apart from yung safety na immediate after yung nangyari is yung preparedness at kailangan pinapaalalahanan yung impormasyon. So maganda rin yung ganito na napag-uusapan natin para kahit papano maiintindihan ng mga tao, lalo na ng mga bata, na nangyayari talaga ang mga aftershocks pero hindi siya katapusan ng mundo. At syempre, Yusek, gaya ng nabanggit nyo, hindi lang para sa mga bata, kundi pati na rin dun sa mga adults na kasama nila noong mga panahong yon. Yes. Kasi nakita ko yung video, no, at nagpapasalamat tayo dun sa mga teachers, saludo talaga tayo, no, na meron nga doon mga nakayakap, lalo na yung mga sobrang bata, no. Malaking bagay yan, kailangan rin i-debrief yung mga adults. Kasi sabi nga nila, in mental health, in attending to mental health concerns, parang nagbibigay ka ng sarili mo tapos ikaw rin, kailangan mo ring saklolohan later on. So kasama rin yun sa gagawin natin as the days move on. Meron po bang numero na pwedeng tawagan for those who need assistance tungkol po dito? Yung pong ating national hotline, yung sa National Center for Mental Health, tinitingnan ko lang mabilis, I think it's 1553, no? Either that, 1555, but just to be sure, National Center for Mental Health Hotline. Ibo-broadcast rin po namin yan na later on, i-disseminate namin. 1553 nga yata. Pwede mong tumawag doon, nationwide po yun. At the same time, doon po sa mismong field, lalo na doon sa mga lugar na maaaring affected ng communication, kung meron po tayong mga nakaset up na mga medical tents, huwag pong mahiya. Pwede hong humingi ng saklolo at magsabi sa mga nararamdaman para kung tayo ay kailangan makakausap. In the meantime, Yusek, meron po ba kayong abiso dun sa mga kabataan po or syempre or yung mga kababayan natin, hindi lang nga yung mga kabataan na nakaranas po nito, makakatulong po ba na pag-usapan nila amongst themselves, no? Parang yung experience nila, makakabawas ba yun sa kaba or sa post-traumatic stress disorder? Yes, tama yan, Pia, no? Ang tawag natin dyan processing, no? Ibig sabihin, maganda to pwedeng among peers, ibig sabihin sa mga magkakaibigan, yung mga pakiramdam. Pero we would advise kung merong responsible adult, no, na matanda na pwedeng tumulong, hindi naman kailangan licensed or kailangan not even trained. Pero mataman lang ng ating mga kabataan na may nakikinig. Again, in this instance, saludo kami dun sa mga teachers na naroon kasi sila ang tumatayong parang halilis sa magulang habang nasa eskwelahan yung mga bata.
O nga po, habang nagsasalita po kayo, pinapalabas po namin at pinapakita namin yung video. Yung ibang mga guro, sila na mismo ang yumayakap doon sa mga estudyanteng umiiyak habang Exactly. habang lumilindol. Yusek, maraming salamat po. Meron pa po ba kayong huling abiso or panawagan, paalala sa ating mga kababayan po? Opo, tandaan po natin, makinig po tayo sa mga announcement ng ating mga local government unit. Inaasahan pa rin po ang mga aftershocks. No? Maging alerto pa rin po tayo. Huwag nating kalimutan na yung mga basics like yung duck, cover, and hold. At kung tayo naman po yung mga nasa lugar na may mga buildings, huwag po tayong basta bumalik. Antayin po natin na abisuhan tayo ng all clear. Kahit na ilang oras na yung nakalipas kasi baka mamaya iisipin na okay na, hindi na naman gumagalaw. May mga aftershocks po pong inaasahan. Maging ligtas po tayo palagi. Maraming salamat po, Department of Health Undersecretary Albert Domingo.